mga kababayan! Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ko sa ating lahat mga kababayan! Panibagong araw na naman, panibagong na namang makabalbalan ng ibang kampo ang ating pag-uusapan mga kababayan. And of course, wala nang mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan. Mag-iingay sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. Siyempre, kilala nyo si Sir Ivan mga kababayan na pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala nyo rin si Sir Ivan mga kababayan na nangungurot po ng mga salot ng lipunan at saka yung mga membro ho na mauk-ok at saka yung may mga virus na utak mga kababayan. Kasi dapat natin silang kukurutin araw-araw dahil kapag hayaan natin sila mga kababayan na lagi ng ganyan mga kababayan, nasisira po ang imahe ng Pilipinas. At saka sila rin po ang dahilan kaya bumabagal ang pag-unlad ng Pilipinas mga kababayan. Kaya dapat lang kukurtin natin sila araw-araw, kukurtin natin kanilang mga itim na singit. Tsaka don't worry mga kababayan, nandito lang po si Sir Ivan araw-araw at saka nangungurot sa kanila at saka didipinsahan ho natin dito ang pag-unlad po ng Pilipinas at saka yung paumuno po ni PBBM at saka ni BP Inday Sara. So kumusta po ang lahat mga kababayan? I am hoping ho na nasa maayos tayo na kalagayan. Tsaka stay healthy lang ho ang lahat. Stay healthy. At tsaka iwas kayo doon sa mga nagbibigay ho sa inyo ng mga stress. Kasi pag mayroon tayong stress mga kababayan, yan po ang ang umpisa ho na makakaroon ho tayo ng sakit. Kaya good vibes lang tayo to araw mga kababayan. Good vibes lang. So ngayong araw, mga kababayan, kahapon, meron hong kumurot kay Sir Ivan. Meron ginawang kabulastugan mga kababayan, yung ibang kampo ho. Abay, pinapatanggal nila. Meron silang pinapatanggal sa akin mga kababayan at saka magsusumbong din daw sila sa MTRCB. Kasi kahapon mga kababayan, di ba meron ho tayong kinurot dito kahapon na isa hong pinsan ho ni Balak. Yung pinsan ni Balak mga kababayan, kinurot natin dito kahapon Abay, parang hiyang-hiya na sila mga kababayan sa ginagawa daw natin dito. Kasi ayaw nila mga kababayan na malaman ho ng mamamayang Pilipino at saka ng buong mundo ang ginagawa ng ang mga kagagawan ho ng mga pink sisters at saka yung sister na napasaway at saka yung napaka-agresibo na sister. Ayaw kasi nila na malaman mga kababayan. Kaya lang kinurot na si Sir Ivan saka pinagbubugbog. Anyway, mamaya mga kababayan, pag-uusapan natin yan kung sino hong magpapatanggal dito sa atin. But anyways, dito muna tayo sa mainit pa rin na usapin. Doon sa second day na showing ho ng Made in Malacanang doon sa SM City. Now kanina, di ba kahapon meron akong ipinakita na isang picture mga kababayan. Yung si ate, yung cashier ho doon sa SM City, meron sa ipinakitang placards mga kababayan na nagpapahiwatig ho na sold out na ho ang Made in Malacanang. Abay, inuulit na naman. Sabi ko, wag ganyan. Yung wag mo nang magbigay ng pictures na may sold out. Kasi delikado talaga At saka kawawa na ho sila. Nasasaktan sila lalo mga kababayan. Kaya hindi na dapat ang gagawin niya yung merong sold out na term. Maawa tayo ho sa ating frontliner. Kasi alam nyo bakit? Ang mga dilawan doon, ang mga pinklawan at saka yung mga anti-Marcos mga kababayan, nagdagsaan na po doon sa Malasakit Center. Alam nyo bakit? Napaka-common naman kanilang mga sakit. Lang naman, alta presyon, at saka BP, at saka nagka-problema rin naman sa puso. Bakit? Kasi yung Made in Malacanang yung may kagagawan dito mga kababayan Dahil nga sa Made in Malacanang. Kasi ayaw nila matanggap mga kababayan. Hanggang ngayon, nag-iingay pa rin ho dyan sa Twitter, nag-iingay pa dyan sa Facebook. Siyempre yung Rappler, andyan pa rin, nahinira pa rin. Hindi ko mag-gets tong Rappler, bakit andyan pa rin hanggang ngayon mga kababayan? Napakalakas talaga ng kapit, no? Napakalakas pa rin ng kapit Kayo, mga dilawan, kinukurot niyo si Sir Ivan. Kukurtin ko rin kayo. Meron talaga tayo mga spy dito mga kababayan. Meron talaga tayong spy dito At saka marami hong nagdagsaan dito sa channel ni Sir Ivan, mga anti-Marcos. Binubugbog ako lagi dun sa Facebook. But anyways, resbakan natin sila. Resbakan. So, ito nga, sinasabi kahapon mga kababayan, meron nang nag-sold out doon na naman sa SM. At saka nagpapasalamat po ang Viva Films mga kababayan ng 21 million pasasalamat sa kanilang opening day.
Tingnan yan mga kababayan, 21 million ho on the spot na nanood ho. Kaya nga pala nag-sold out mga kababayan. Kasi all over na ho, lahat ho ng mga outlet ho ng SM City na mga kanilang mga cinema, abay puno talaga mga kababayan. Punong-puno talaga eh. At saka lagi hong kiniklaim dito ng Katips, ay, hindi Katips, Katchips na Katchips. At saka mayroong mga katipos. Sila mga katipos mga kababayan. Lagi lang kiniklaim dito na sila po ang mga kababayan, sila po ang laging nagsusold out daw. Pinapalakas naman kanilang mga mga kababayan. Pinapalakas nila ang kanilang isip. Hanggang yun, lubog na lubog naman sila eh. Dito tayo mag-umpisa mga kababayan sa conversation ho doon sa Twitter, doon sa mga dilawan. Kaya sabi ko nga sa inyo si Sir Ivan, meron ding spy doon sa sa grupo ho ng dilawan, doon ho sa kanilang ang tawag ito parang group chat mga kababayan doon sa Twitter. Nabasa ko dito mga kababayan kasi pagpunta doon nila, ayon dito ni Villax. At saka sabi niya, what the F daw, pagpunta niyo doon sa SM City, what the F, ang haba daw ng pila sa SM. Tapos, akala ko, mga katips ito. Mga meme pala daw naglinya mga kababayan. Abay, hingang-hiya naman. Sabi niya dito doon sa kaibigan niya, sabi niya, shoot ha? Sabi niya, oo B, I'm alone sa Cinema 2 ng Katips. Abay, siya lang pala nag-iisa mga kababayan. Ngayon, trines ko itong yung conversation nila kung sino ho. Ngayon, may lumutang nag-forward sa akin, Sir Ivan, parang ito ho yung itong conversation dito. Kasi doon ho sa SM City mga kababayan, sa Katips, nag-iisa lang siya doon na nanonood. Nag-iisa lang dito mga kababayan. Ito po, nag-iisa lang naman siya eh. Kawawa naman. Kawawa naman ng Katips. First time in history mga kababayan, yung movie ho na ginawa ho ng Pilipino, isa lang ang nanonood. Ang sakit naman. At saka naalala nyo mga kababayan, naalala nyo ho itong sinabi ni itong si Tanyada. Kasi sabi niya, 'di ba, ayun dito sa balita na si Tanyada, ginagapang ang Katips na nakapagpareserba daw ng 51 sinihan nationwide. Ginagapang niya mga kababayan kasi nahihirapan daw siyang humanap ho ng mga sinihan. Bakit? Isabi na dito mga kababayan, sabi niya na pinopolitika daw ng mga Marcos ang mga sinihan mga kababayan. Which is hindi kaya sila yung Katips nahihirapan sila nagpareserba ho sa SM City. Which is hindi ho yan totoo mga kababayan. Alam nyo ba, binubuo pa lang ho ang Made in Malacanang, kinontrata na ho yan ng SM City. Yes, kinontrata na ho yan ng SM City mga kababayan. Kaya nga lahat ho ng mga outlets ho ng SM City mga kababayan na sa cinema ho nila, andyan ho lahat ang Made in Malacanang. Bakit? Siyempre kinontrata mismo na ho ang SM City mga kababayan ang kumontak ho kay Direk Daryl Yap. Talagang sinugalan ho ng SM City mga kababayan. At saka mismo po si Direk Daryl Yap ho ang nagsabi niyan. Sabi dito sa interview niya, this movie was actually planned to be in Viva Max lang. It was SM who actually invited Viva and Senator Amy Marcos to put this in theaters. So if you will see, yung ibang mga crew sa SM may damit ng Made in Malacanang. Kaya nga pala may mga damit, yung mga crew doon sa SM City mga kababayan, nagdamit ho sila ng Made in Malacanang. Kaya pala kasi kinontrata na talaga ng SM City. Kasi alam naman talaga mga kababayan, itong Made in Malacanang ho, napaka-controversial. At saka siyempre talagang kikita ho sila dito mga kababayan, yung SM City. Kikita talaga sila dito. Kasi siyempre marami ho tayo mga supporters mga kababayan. Pagpatuloy natin. It's from Sir Hans. Si Sir Hans mga kababayan yung SM. It's from Sir Hans ng SM City because inawitan nila itong pelikulang ito para buksan, para finally mahikayat ang mga taong bumalik sa sinihan. It was SM who actually convinced. Isinihan nyo na yan, susugal ang SM dyan. So, tingnan nyo mga kababayan, mismo na ho si Sir Hans C. ng SM City ang kumontak ho sa Viva at saka kay Senator Amy Marcos. Tingnan nyo yan, Director Tanyada, tingnan mo yan.
kung gaano ka-advantage ho ang Made in Malacanang dito, bakit hindi ho sinugalan ng ng SM City yang movie mo, yang Ka-Chips? Kasi alam nila hindi ho niyan kikita. Hindi talaga kikita yung katos, mga kababayan. Mag-flap ho yan sa takilya. Mag-flap ho yan, mag-gumaganon. Talagang hindi yan kikita. Sayang lang ho ang SM diyan. Sasayangan lang ho. So ngayon, mga kababayan, abay ito pa. Sabi nila dito na yung yung Ka-Tips daw kasi hindi nga pumatok ito at saka talagang hindi ho kinagat ito ng mga tao. Meron ho silang mga kababayan, meron silang mga pakulo dito. Mamimigay na ho sila ng pera. Yung Ka-Chips team, mga kababayan, yung Ka-Chips team, mamimigay na sila ng pera, sabi nila. Sabi dito, post nila to hindi Instagram, sa Twitter, mga kababayan. Sabi niya, "Hello friends, are you watching the Ka-Tips movie? Once it opens in cinemas, as if not enough that you're already going to watch quality entertainment based on real and historical facts. We're making that experience even sweeter. Does 1,000 sound good to you? How about 3,000 pesos? Mamimigay sila ng 3,000 pesos, mga kababayan, kasi maghanap daw silang ng tao na sino daw ang makapagbigay dito ng magandang movie reviews daw sa Ka-Chips. Kung merong taong makapagbigay na magandang movie review sa Ka-Chips, bibigyan ho nila ng 3,000 pesos sa first place. Bibigyan lang ng 2,000 pesos sa second place. At saka bibigyan lang ng 1,000 pesos sa third place daw. Ay, hindi na kailangan yan, Ka-Chips team. At saka Director Tanyada, ako na po ang magre-review niyan. Si Sir Ivan, hindi naman ako movie experts. At saka hindi ako expert din sa mga critics, sa mga ganyan, mga kababayan. But I know movies. Marunong rin akong tumingin, mga kababayan, kasi hilig ho manood ng movie si Sir Ivan, mga kababayan. Lahat po ng genre na movie, pinapanood ko ho yan. Pati ngayon, kahit na kung anong pinaka-boring ho ng movie, mga kababayan, pinapanood pa rin yan ni Sir Ivan, mga kababayan. Kasi mahilig talaga ako sa mga effects sa effects nila, sa mga style nila, kung paano sila mag-deliver, yung mga artista nila. Kahit yung mga sikat artista or hindi mga sikat artista, mga kababayan, pinapanood ko talaga yan. Ngayon, ang take ko ho dito, kasi mayroon ho akong close friend, mga kababayan. Mayroong close friend si Sir Ivan dyan ho sa Pilipinas. Pinanood nila ang Ka-Chips kasi intentional lang talaga, kasi medyo curious sila kung paano daw kapangit. Paano daw ka okay yung movie. Pangit bang nasabi ko? Pasensya, Ka-Chips. Ngayon, mga kababayan, sinabi nila sa akin, meron talagang pagkakaiba talaga sa Made in Malacanang, kung paano ginawa ang Made in Malacanang at saka paano ginawa ho ang Ka-Chips. Kasi both these movies, mga kababayan, pinanood ho nila. Andyan ho sa Davao, pinanood ho nila. Ngayon, sabi nila sa Ka-Chips, mga kababayan, medyo naguguluhan talaga sila sa style ho ng ang kanilang mga kababayan, pag-deliver ho ng kanilang mga artista. Even though mga sikat, minsan may mga sikat rin na mga artista silang ginamit doon. Pero kung paano ho mga kababayan, yung tawag dito, yung mag-cutting na, cut na, hindi, parang hindi matindihan na talaga, mga kababayan eh. Hindi talaga maintindihan kasi sa Bisaya, napakasamok. Yung masyadong nagka-crumble ang kanilang mga pagsasalita nila, hindi masyadong klaro, at saka hindi nila alam doon ang kanilang yung point nila sa pagpa-play ho nila ng kanilang role. Ang klarong-klaro lang ho doon nila, mga kababayan, ang movie na yon daw, sabi ho ng aking kaibigan, sabi niya, parang itinataas nila dito ang pagiging leaflets, mga kababayan. Yung pagiging leaflets at saka pagka-agresibo kasi, mga kababayan, kasi nga mga aktivista. Kaya hindi ho nila nire-recommend tong video na to or movie na to. Tingnan nyo, Ka-Chips, mismo ho ang aking mga kaibigan dyan. Kasi sila, mga kababayan, mga neutral lang yan. Intentional lang ho nilang pinanood talaga. Intentional lang pinanood kasi medyo medyo na-curious sila eh. Unlike daw doon sa Made in Malacanang, kasi nanood rin sila doon, mga kababayan, napakaganda ho ng cinematic. Makaganda talaga, mga kababayan, at saka well-organized yung pagkagawa ng movie ni Direk Darliap. Kaya nga, congratulations kay Direk Darliap. Mismo ho ang aking mga kaibigan, mga kababayan, para hindi tayo magiging biased dito, meron ho tayong mga kaibigan pinapanood talaga nila. So,
maganda talaga mga kababayan, na maganda ang kanilang storyline at saka paano sila pumasok doon sa para ma-deliver ang kanilang karakter. Napaganda talaga mga kababayan, talagang maintindihan mo, maintindihan. Kaya pala marami ho tayong mga legends, mga senior citizen mga kababayan na na umiiyak paglabas nila ng sinihan. Kasi ramdam na ramdam talaga nila yung movie mga kababayan. Ramdam na ramdam talaga nila ang nangyayari ho sa mga Marcos at saka maganda ho ang pagkagawa ho talaga ni Direk Dalyap. Kaya kung meron man na mga movie reviewers down diyan na magbibigay ho ng rating mga kababayan, basta hindi lang ho yung Rotten Tomatoes, hindi yung Rotten Tomatoes at saka yung IMDb, tsaka pangit yung review mga kababayan, abay scam yan, bodol na talaga yan. Budol talaga yan mga kababayan, hindi ho yan totoo. Pero ang IMDb minsan mga kababayan, medyo napapasukan kasi sila ng palakasan, parang palakasan system. Minsan yung IMDb, mayroong palakasan system diyan mga kababayan. Kahit ho yung movie na hindi maganda, mataas ang mga rating minsan diyan. Kaya nga medyo ganon-ganon yung IMDb, pero Rotten Tomatoes mga kababayan, napaka-prangka ho niyan nila. Maganda talagang kanilang pag-review niyan. Legit ho, legit na legit. So good job nga pala once again kay Direk Dalyap. Maganda talaga movie mga kababayan. At saka sabi ho ni Direk Dalyap mga kababayan, ang sequel ho dito, ang susunod daw lang gagawin ay MOM. MOM mga kababayan, Murder o Martir. Yun na, abangan niyan kagad Tsaka dapat bibilisan na kagad mga kababayan kasi magiging excited na lang may excited na ng mga pro Marcos dito Hey! Mga dilawan? Kumusta? Relax lang kayo dyan. Relax lang kayo dyan. Si Sir Ivan ang bahala sa inyo. So ngayon mga kababayan, jump naman na tayo. Pupunta tayo dito sa babalikan lang natin yung issue doon sa Virgin Island sa Panglao, Bohol mga kababayan. Kasi nanood kasi ang mga taga Bohol, syempre mga viewers natin ni Sir Ivan dyan sa Bohol. Shout out ho sa inyo. At saka lalong na po yung mga din sa Virgin Island. May viewers pa tayo mga kababayan. Sabi nila, bakit daw naniniwala daw tayo kaagad doon sa pinalabas ho ng mga turista doon sa kanilang presyo. Abay mga kababayan, kasi daw, hindi naman daw kasi sila nagtatanong daw kaagad. Ayon daw doon sa sinabi ho sa pinagbilhan doon sa Virgin Island mga kababayan. Hindi daw kasi nagtanong kaagad itong mga turista, naghulbot lang kaagad mga kababayan, yung kuha lang ng kuha, hindi nila tinanong kung makano yung presyo dito. So parang ipinalabas na mga kababayan na parang kasalanan pa ng turista. Hindi naman kasi dapat i-treat ho natin na maganda yung mga turista dyan mga kababayan dyan, Virgin Island. Kaya kayo pinapasira mo na dyan. I think temporary lang siguro yung closure nila mga kababayan. I think temporary lang siguro yan. But anyways, dito, at least nangyari na kasi yung nangyari. At saka dapat natin, ipapaalam natin yan sa mga mamayang Pilipino na mayroong kabulastugan talaga para hindi na ho yan maulit. Pasensya ho sa mga viewers ho ni Sir Ivan dyan, andyan ho sa Virgin Island. Meron bang internet sa Virgin Island mga kababayan? Siguro mga nakapunta lang doon, saka nagpapamut doon. Sila ho siguro ang nagsasabi sa akin. So ngayon, dahil sa issue na yun mga kababayan, nagpalabas ho, parang merong pinaparinggan ho ang Siargao. Itong Siargao mga kababayan, napakarami nilang ipinakita ho dyan ng mga pagkain mga kababayan. At saka ang iba, the same ho sa kinakain doon sa Virgin Island ho ng mga turista na umabot ho ng 26,000 ang kanilang lahat ho na kain na. Ngayon, meron hong ipinalabas rin na presyo ho ang Virgin Island, ang Siargao mga kababayan. Talagang umabot lang daw ng 3,450 lahat itong ipinakita nila na pagkain mga kababayan. Abay, ang dami naman yan. 3,450 lang. Samantala doon sa Virgin Island, umabot ng 26,000 yon. Tsaka yun lang. Tingnan nyo ang advantage mga kababayan. Or maybe lang ito ng Siargao. Hindi natin kagad ito kakagatin. Kasi pwede naman kasing gumawa rin ng presyo itong Siargao mga kababayan. Baka patibong na naman to. At saka pagpunta natin do, medyo may pagka-presyo rin naman. At saka hindi tayo muna maniniwala sa presyo na ito. Kasi alam niyo naman ang Siargao mga kababayan, medyo hindi naman natin nabalita na napakamahal dyan. At saka hindi pa ako nakarinig na meron nagreklamo dyan sa Siargao. Siguro, ang mababa lang siguro ang kanilang presyo ho dun sa mga pagkain mga kababayan. I-try naman natin.
itry na natin. Baka puntahan yan ni Sir Ivan pag uwi ko doon sa pagbisita natin doon sa Pilipinas. Pagbisita natin doon sa atin, itry ko nga mag-Siargao. At saka tingnan natin kung totoo bang kanilang mga presyo. So at least ngayon mga kababayan, marami ho naglabasan ngayon. Ipinakita ho ang kanilang mga pagkain mga kababayan at saka prenesyuhan nila. Kasi ang Bantayan Island mga kababayan, meron din ipinakita ho ang Bantayan Island. Hindi ko lang kaagad na screenshot kasi pag ganun ko, abay nabako kagad yung cellphone ko, abay nawala. Hindi ko na nahanap. Pero nagpost ho ang Bantayan Island. At saka hindi rin mahal ang kanilang mga presyo ng pagkain mga kababayan. Unlike doon sa Virgin Island, napakamahal nun 26,000. Tsaka yun lang. So ngayon, balik na tayo mga kababayan. Sino ho nagpapatanggal? Ngayon, naalala nyo kahapon mga kababayan, itong pinag-usapan natin si Sister Merijan Manansala yung napaka-agresibo na madre mga kababayan. At saka sa tingin ko, siya ho ang pakana doon Siya ho ang pakana talaga sa bakit niya binigyan ho ng masamang pag-iisip ngayon ang Carmelite nuns mga kababayan. Ang Carmelite nuns mga kababayan, nadadamay lang talaga dito Parang nadadamay talaga mga kababayan dahil sa ginawa ng Madre de Cacao na yon. At saka ngayon, tatawagan ko na ho siyang pinsan ni Balak. Pinsan ni Balak yun mga kababayan. Ngayon, kahapon, meron yatang nakakita ho na taga ABS-CBN or supporter ho ng mga Pinklawan. Sinabi talaga nila mga kababayan na ginamit ko ho ang kanilang material. Yung video mga kababayan, kunting video lang naman yun. At saka, ang ginawa ho ni Sir Ivan nun, fair use lang naman yun. Fair use na naman yun kasi ginawa natin ng reaction. Parang nagiging reaction video yun mga kababayan. So, wala naman problema maggamitin yun. Ngayon, kinapiright ho si Sir Ivan mga kababayan. Kinapiright ho ako at saka pinapatanggal yung video ko. Anyways, tinanggal ko naman kagad. Partly doon, pinanggal. Kaya para hindi sayang yung video natin mga kababayan. Kasi kinapiright kinapiright ng ABS-CBN Ito kasing ABS-CBN mga kababayan, napaka-bitter. Ayaw kasi nila kukurtin natin yung video nila. Ayaw siguro niya kukurtin mga kababayan kasi nasasaktan yata si sister. At saka nakita ko doon sa ibang vlogger mga kababayan ng mga Pinklawan, abay okay na naman na ginamit. Pero nang ginamit ni Sir Ivan, abay nagreklamo sila. Kinapiright si Sir Ivan, pinapatanggal nila mga kababayan. Abay unfair naman kayo ABS. Unfair kayo. Ginawa na naman reaction yun At saka rin mga kababayan, dahil sa inasal nila doon ay kinurot nila si Sir Ivan, abay kukurtin ko rin sila. Ito, meron ho akong nakita mga kababayan na isang video po. Not video, isa hong picture ho ng mga madre. Kasi maraming nagrereklamo mga kababayan na hindi daw totoo yung nagmamadyong sila, kaya nag-iingay yun si Sister Merijan. Ngayon, gusto ko hong ipa-fact check nila itong nag-inuman mga kababayan, nag-inuman ho ng mga madre. Sister Merijan, i-fact check mo nga ito. I-fact check mo nga itong nagtagay ho ang mga sister. So ngayon, meron kayong mga kabulastugan meron talaga mga kabulastugan Kaya lang pinagtakpan nyo lang kasi ayaw nyo malaman ho ng mga mamayang Pilipino na meron tayong mga ginagawang mga kabulastugan dyan. At saka meron rin nag-message sa atin mga kababayan, isa hong solid viewer. Ito ho si Ma'am Sandra. Tungkol po ito kay Sister Merijan Manansala. Sabi niya, kasi nakasama niya pala ito mga kababayan. Sabi niya, I just want to add, Sister Merijan Manansala, OSB sa sister from the Benedictine Order, currently running St. Scholastica's College. She is very active on the behalf of the Yellow Pinklawans. She is always organizing protest. Tingnan mo yan, Manansala, tingnan mo yan. You are always daw organizing protest involving young scholastican students, which I don't approve. I am an SSC alumna and currently being cancelled out because of my objective political views. They are the people supporting Leni Robredo, Maria Risa, and all the undesirable toxic people involved in politics. She represents and carries clout over a lot of rich people. I am saying this in a truth and confidence.
Ngayon, Sister Marijan Menensalam, meron hong ibinulgar na kanaho dito. Ito, meron ng ebidensya na kasama mo siya noon. Abay, ikaw talaga, kaya nga, sa una ko palang pagtingin sa'yo, sa una ko palang sa'yo, pakakita, itong madre nito, aktivista to. Ito ho membro literal na membro po ng salot ng lipunan ito. Ito, marami nagreklamo mga kababayan. At saka sinabi rin yan ni vlogger na TBSG mga kababayan. Kilala niyo ho si TBSG? Si General Johnny. Sinabi niya ho dito na yan ho si Sister Marijan Manansala, abay na encounter niya pala yan noon mga kababayan kasi nagrarally ho yan. Nagrarally pala talaga yan. Kaya kinukurot nila yan lagi noon sa binabantayan. Ngayon, marami ng ebidensya. Kinukurot niya kasi si Sir Ivan eh. ABS, Abayas, kinukurot niya kasi si Sir Ivan. Kayo rin, kukurtin ko rin kayo. Mas marami akong maibabato sa inyo kaysa sa akin. Ngayon, tingnan nyo, maraming kabulsdagan yung mga madre. Nagtatagay pa nga. At saka totoo naman yan na nagmadyong ho ang kanilang sa original Santa Mama, yung si Coricong. Totoo naman yun na nagmamadyong. At saka sabi pa ho dito mga kababayan, sinabi ho dito ng anak ho ni dating si Balsi mga kababayan, si Balsi Aquino Cruz. Sabi niya na Mom never played mahjong during EDSA on her presidency. Hindi daw siya naniniwala mga kababayan na naglalaro daw ng mahjong itong si Coricong. Si Balsi Aquino ang nasabi niyan mga kababayan. Siya pala ang oldest child. Siya ho ang oldest child. Bakit may lumaganap ho na mga picture na nagmamahjong ho si Coricong? Bakit? I-explain mo nga yan, Balsi. Bakit hindi mo matanggap na totoo yan? Kayo mga madre de Cacao at saka yung mga pinsan ho ni Balak, bakit hindi nyo matanggap na totoo yan? Marami hong nagpapatibay diyan ng mga ebidensya, mga articles, meron hong mga pictures. Hindi naman yun edited. Napakaluma ng mga pictures eh. At saka talagang lumaganap ho yan ngayon. Open your eyes. Tsaka sukit-sukit kayo dyan sa social media. Marami ho kayong makikita. Even daw ho sa mga articles ho, sa mga foreign articles or mga foreign magazines mga kababayan, marami silang makikita talaga dyan. Nakapikit na sila mga kababayan. At saka literal ho na mga bulag. Napakabulag nila or nagpakabulag lang. Nagpakabulag lang kasi takot eh. Marami kasi yung mga malaking tao mga kababayan na andyan ho sa kanila sa likod. Ngayon, isusumbong daw sa MTRCB ang Made in Malacanang mga kababayan. Isusumbong daw. Sabi ho dito ni Bishop Gerardo Alminaza. Abay, ito si Bishop mga kababayan, nasaktan pala sa Made in Malacanang na movie nung nakita niya nagmanjong ho doon ang mga madre. Abay, gusto niya, kinull out niya ho ang MTRCB mga kababayan. Gusto niya ipa-review ho ang film daw. Gusto niya ipa-review, kinukulat yung MTRCB. Sabi niya, gusto niya ipa-boycott. Gusto niya ipa-boycott yung MIM mga kababayan. Hindi na pwede yan. Bakit? Kung ipa-boycott niya mga kababayan, ilang milyon ho ang kanilang mga kalaban, mga pro-Marcos, mga BBM supporters lahat, mga Marcos loyalists. Naku, makukurot ho sila dyan mga kababayan kaya hindi ho kayang maboycott. At saka suportado rin ito ng SMCT mga kababayan. Suportado ho ang MIM ng SMCT. Kaya walang laban ang MTRCB dito mga kababayan. Kasi kung pumasok na ho dito ang MTRCB mga kababayan, nung umpisa pa lang, hindi pa ipinalabas ho ang MIM, noon pa yan, talagang hinarangan na ho yan ng MTRCB. Kung gugustuhin ng MTRCB, bakit pinayagan ho ng MTRCB mga kababayan? Dahil wala ho silang nakikitang problema dito. Bakit? Ang Made in Malacanang mga kababayan is just a movie. Movie lang naman yan. Depende ho yan sa interpretasyon ho ng mga dilawan. Sila naman ng isip mga kababayan ng mga ibang Pilipino. Sila lang naman nagpapagulo dyan eh. Sila naman, ang MTRCB hindi nga nangingialam. Hindi nangingialam mga kababayan. Bakit? Siyempre alam ng MTRCB na mag-blockbuster to eh. At saka siyempre, malaking bayad dyan na tax sa government. Siyempre, makagain rin ng benefits ang government mga kababayan. Kasi siyempre, magbabayad ho ng tax ang pamunuan ho ng Viva Films. So, okay na. Alam nyo na. Bishop Gerardo Alminaza. Wala ka? Membro ka ho ng Padre Damaso.
Isa ko sa membro na Padre Damaso, siguro pinsan mo si Father Reyes. Yung si Father Reyes na lagi ho nagrarally ho na pare. Siguro pinsan mo. So anyways, marami ba tayong pag-usapan mga kababayan? Parang energetic. Mabulol naman si Sir Ivan. Alam niyo mga kababayan, basta sobra ho akong energetic, mabubulol talaga ako. Diyan ho lumalabas ang pagkabulol ko mga kababayan. Kaya medyo hininaan ko lang. Normal na talaga kay Sir Ivan dyan mga kababayan bulol. Kaya nga don't expect too much sa ating video kasi hindi naman tayo perpekto Talagang inaamin ko mga kababayan, bulol talaga si Sir Ivan Nakikita nyo naman. So anyway, siyempre pasalamatan natin ating mga solid viewers, ating mga silent viewers, at saka yung mga viewers po na hindi ho nag-skip ng ads ni Sir Ivan. Thank you so much. Siyempre, kumustahin rin natin ang ating mga legends, mga pinalangga ho na mga legends, ating mga senior citizen. Hello po. Siyempre, hi din sa mga Marcos loyalist, at saka lahat po ng mga naniniwala ho kay PBBM, at saka kay BP Inday Sara. Thank you so much. Siyempre, shoutout rin natin lahat ng mga membro ho na mga Iglesia ni Cristo, ang INC. Hello, thank you so much. At saka lahat ho ng mga membro ng El Shaddai. Thank you so much rin sa inyo. Siyempre, shoutout rin natin ang lahat ng mga membro ho ng The Church of God International, kay Brad Ely, ang mga membro ho ni Pastor Kiboloy, the Kingdom of Jesus Christ. Siyempre, shoutout natin ang mga Baptist, mga kababayan, at saka ang mga lahat ho ng mga Katoliko. Thank you so much sa pagsuporta kay Sir Ivan mga kababayan. Siyempre, i-shoutout natin ang ating mga kababayan na andyan ho sa Sabah. Sa may Sabah mga kababayan, Sabah, Malaysia. Hello po, may mga viewers pala tayo dyan mga kababayan sa Sabah. Kasi sabi na, Sir Ivan, paki-shoutout naman kami dito, nandito ho sa Sabah. But anyways, good news yan mga kababayan kasi mababawi na ang Sabah mababawi na ho ng Pilipinas. Siyempre, shoutout rin natin ang ating mga kapatid ho na mga Muslim. Assalamualaikum mga kababayan. Thank you so much. I-shoutout natin si Sir Raimundo Flandes. Thank you so much, Sir Raimundo. Nagpadala ho ng super thanks. Nagbigay ho ng super thanks mga kababayan, $5. Thank you so much, Sir Raimundo. Siyempre, shoutout rin kay Ma'am Gloria Santera from Bacoor, Cavite. Hi, shoutout to Ma'am Resalina Robio. Shoutout kay Ma'am Rosemary Abdul from Marawi City. Hi to Ma'am Alicia Viga from Zamboanga. Shout out to Ma'am Veronica Peralta. Hi to Ireneo Malyari from California. Shout out kay Bibot Condi Quezon from Norfolk, Virginia, USA. Shout out kay Rosemary Tista. Hi to Sir Godfrey Tongkua from Sibalom, Antique. Shout out kay Ma'am Lita Arbolida from Italy. Hi to Sir Daniel Galarpis from Caloocan City. Shout out rin kay Federico Guerrero from UK. Hi and shout out kay Nemi Ang from Panabo City. Hi to Ma'am Marilo Pajarillo from Luanda, Angola. And hi to Ma'am Glesiria Gento. Shout out daw sa kanyang mga anak na nasa Dumaguete City. So ngayon mga kababayan, kung nakaabot ka po sa portion nito, sana nakapag-like na ho tayo. At saka sa hindi pa ho nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe mga kababayan. Just press the subscribe button, press nyo na rin ang notification bell, at saka i-select nyo na rin ang all. Para every time po na mag-upload ng bagong balita si Sir Ivan mga kababayan, unang-una ka na makakita nito kasi i-notify ka po ni YouTube. Kaya yan po ang napaka-advantage mga kababayan kapag nakasubscribe ka po sa ating channel. Siyempre, huwag kalimutan mga kababayan na mag-pray ho tayo kay Lord Jesus Christ. Hingiin natin ating kaligtasan mga kababayan at saka hingin natin sa Kanya ang ating good health. Napaka-importante niyan mga kababayan. At saka mag-pray rin tayo kay Lord Jesus Christ mga kababayan na sana hipuin na ho yung mga utak dyan na may virus, mga salot ng lipunan mga kababayan, na sana magtino na ho sila mga kababayan at saka sana susuportahan ho sila sa bansang Pilipinas. Tsaka mag-thank you tayo kay Amang Diyos mga kababayan sa lahat ng mga blessings nating na-receive araw-araw, maliit man yan o malaki na blessings, dapat magpasalamat tayo mga kababayan. Magpasalamat din tayo na hanggang ngayon nakahinga pa tayo mga kababayan at saka binigyan niya tayo ng magandang buhay. So thank you so much mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.